So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, top 10 entry-level phones na pwede nyo mabili ngayong bare months. Check natin mga ano ba ang nasa listahan natin. Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's video, magbibigay na nga tayo ng top 10 entry-level smartphone under 10,000 pesos. Ang ating topic for today ay payday sale, 10-10, nandito na, palapit na, at syempre bare months na. Gumawa na tayo agad ng listahan para matiyak kung ano nga ba ang the best smartphone na pwede nyo mabili under 10,000 pesos. Syempre, karamihan ng mga consumers natin ay may mga specific budget pag bumibili ng smartphone. So dito sa video na to, hopefully makatulong po sa inyo sa inyong buying decision kung ano ba ang perfect na bilhin na smartphone para sa inyo. Again, itong listahan na to ay based sa aking observation at lahat po ng mga smartphones na nandito ay na-review, unbox, game test na natin ang mga to. Kaya perfect na magbigay sa inyo ng mga listahan kung ano ba ang the best of the best sa market today. At kung interested kayo mabili lahat yan ng below SRP, nandito yan sa ating view products. I-click nyo na tong view products natin. Lahat po ng top 10 natin ay nandyan po sa listahan na yan. Kaya bumili na kayo dahil meron pong up to 1,000 pesos off na voucher naghihintay sa inyo pag bumili kayo sa ating video dahil exclusive lang po yan sa YouTube. Napakalaki ng discount na pwede nyo makuha. So ayan, top 10 na entry-level smartphone para sa akin is of course the Vivo Y19s. Meron tong 6.68 inches, HD Plus 720p resolution, na meron yung Unisoc chipset, Unisoc T612, na meron octa-core CPU, na ang clock speed niya is 1.8 GHz, and sa GPU meron siyang Mali G57. Meron siyang dual rear camera system na 50 megapixels, stereo speakers, dual biometrics, face unlock at fingerprint scanner, at pagdating sa battery, meron tayo 5,500 mAh na removable battery dito sa Vivo Y19s. And pwede nyo ito makuha ngayon sa online ng 5,000 pesos. At available siya sa 4GB 128 at 8GB 256. So very affordable na smartphone to ni Vivo. At ang reason kung bakit siya nasa akin sa top 10, unang-una dyan, marami kasi mga consumers ang naghanap din ng very aesthetic na design. Maganda rin dito yan sa Vivo Y19s. Okay na okay ang camera nito nung tinry natin siya sa camera test. Napaganda ng camera quality na mapoprovide din ng Vivo Y19s. And when it comes sa chipset, it can handle din naman ng mga modern games pero not heavy games. ML, COD, Honor of Kings, kayang-kaya naman dito sa Vivo Y19s. At syempre yung chipset niya is a budget chipset. And when it comes sa kanyang resolution, is perfect naman sa kanyang price of 5,000 pesos. So again, Vivo Y19s is isa ring napaka-affordable na smartphone na pwede nyo makonsider under 10,000 pesos. Number 9 sa ating listahan is yung napakalupit, napakagandang camera na Xiaomi Redmi Note 14 4G. So itong smartphone na to ay isa sa the best entry-level smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayon 2025 and including ngayon 1010. Marami tong storage variant na pwede kayo makapili, 6GB 128, 8GB 128 at 8GB 256. And mga ka-J-Vlog, for as low as 6,000 pesos, pwede nyo makuha itong Xiaomi Redmi Note 14 pag dito kayo bumili sa ating view products dahil meron nga tayong 1,000 pesos off na voucher na pwede nyo makuha. Ang presyo nito ay nag-range sa 6,000 to 8,000 pesos. So very affordable na 4G smartphone ni Xiaomi. Meron tong 6.67 inches, full HD Plus 1080p resolution. At ito nakaka-excite, AMOLED display ang pwedeng ma-offer ng Xiaomi Redmi Note 14 4G. Naka 120Hz screen refresh rate siya at ang taas ng kanyang nits of brightness. Sa chipset, meron siyang chipset na MediaTek Helio G99 Ultra. Sa camera naman, meron tayong triple rear camera system na 108 megapixel main camera. So, syempre, itong Xiaomi Redmi Note 14 4G ay more on focus din nito is sa AI capability ng kanyang camera. So, very outstanding ang mapoprovide na camera quality ng Xiaomi Redmi Note 14 4G. Dalawang kanyang biometrics, face unlock at fingerprint scanner, and good news, ang fingerprint scanner nito ay in-display. At pagdating sa battery, meron tong 5,500 mAh na removable battery with 33-watt fast charging. So kaya bakit nasa listahan ko ang Xiaomi Redmi Note 14 4G? Unang-una dyan is of course the display, AMOLED display.
Very affordable, 6 to 8,000 pesos. Pwede na kayo magkaroon ng smartphone na merong AMOLED display, mataas ang resolution, and of course, the camera performance is outstanding dito sa Xiaomi Redmi Note 14 4G, 108 megapixel, and hindi lang naman basta-basta 108 megapixel. And I know hindi po tayo nagbe-base sa taas ng megapixel when it comes sa camera, pero nung trinay natin, personally, ang Xiaomi Redmi Note 14, napakaganda ng camera niya, and of course, the video quality is fair enough naman yung quality na mapoprovide niya for its price range. Very, very generous din naman sila pagdating sa RAM at ROM. Marami silang option, kumbaga sa mga may budget talaga or may mga specific. And ang malupit doon is in-display fingerprint scanner siya. The battery capacity is very, very acceptable, 5,500 kasi na-release naman to noong early 2025. And yung mga onwards ngayon ng mga smartphone is nasa 6K, 7K, 5,500 is malaki pa rin naman yan, no worries. At mabilis mag-charge din sa Xiaomi Redmi Note 14 dahil sa kanyang 33-watt fast charging. Number 8 sa ating listahan is yung bagong labas at napakakunat na battery na Poco M7. So itong smartphone na to, ang presyo niya is around 6 to 7,000 pesos. At meron siyang plenty of storage din na ma-offer para sa atin. 6GB 128 and 8GB 256. Very, very affordable na smartphone ngayon ni Poco. At when it comes sa kanyang display, meron siyang 6.9 inches Full HD Plus 1080p resolution. Itong si Poco M7, mataas ang refresh rate niya, 144Hz screen refresh rate. At okay na okay din yung nits of brightness na ma-offer niya. Maganda rin naman yung brightness nitong smartphone na to. Android 15 out of the box, and pagdating sa chipset, Qualcomm Snapdragon 685 na 6nm siya, Adreno 610. Pagdating sa kanyang camera, meron tayong dual rear camera system na merong 50 megapixel front-facing camera, single speaker, pero yung kanyang speaker is beyond 100% volume up to 200% po ang mapoprovide ng Poco M7. Dalawang biometrics, face unlock at fingerprint scanner, at pagdating sa battery, ito usapan 7,000 mAh na removable battery with 33-watt fast charging. So again, reason natin kung bakit nasa listahan ng Poco M7, syempre ang unang-una dyan is of course the battery performance, napakakunat, and yes, ito po siya. Subok na subok ko na ang battery nito nung nagda-download ako. Napakakunat ng standby time nitong Poco M7. Napakaganda rin ng camera quality niya for 50 megapixel sa murang halaga lang. Mapoprovide niya naman yung outstanding camera quality for its price range. Very sharp. Tapos, magandang color accuracy ng kanyang photos. Kaya sa mga naghahanap din ng smartphone na mayroong magandang camera performance, maganda rin na suggest ang Poco M7. And nung naglaro rin tayo dito, ang ganda ng battery performance niya. Screen size, ang laki, 6.9. At ang maganda nga sa screen ng Poco M7 is hindi siya pahaba. Palapad po yung kanyang aspect ratio na mas better pag naglalaro or nanonood ng movies for me. At ang nakakatuwa pa sa Poco M7 na provide nila ang slim design dito sa smartphone na to, kahit na meron tong large battery na whopping 7,000 mAh battery capacity. And no worries, 33 watts fast charging naman ng Poco M7, kaya yung 7,000 mAh battery capacity niya, mag-full charge lang naman yan in 1 hour and 30 minutes siguro. Dahil mabilis din naman, at yan na rin ang the best minimum na fast charging rate na pwede nating ma-offer for this kind of battery capacity. Next, number 7 sa ating listahan is yung gaming budget smartphone, the Nubia Neo 3 4G. So itong smartphone na to is super duper affordable na smartphone ngayong 2025, and meron ditong 5G version. Pwede rin natin siya ipantay sa kanyang ranking na Nubia Neo 3 5G. Sa sobrang daming smartphone na lumalabas ngayon, hindi ko mapagkasya sa top 10. Kaya ito yung mga, for me, na the best talaga na napansin ko or nung ginamit ko. So, Nubia Neo 3 4G or 5G tayo sa ranking na number 7. Meron siyang variant na 8GB 128 na usually pwede mo makuha ng 6,000 pesos. Again, depende yan kung meron din kayong special voucher dito ng YouTube. Malaki rin po yung madi-discount nyo up to 1,000 pesos. Kaya dyan lang kayo bibili sa ating View products. And yun nga, yung 256 niya, I think nasa 5G version siya. And when it comes sa display nito, napakalaki, 6.8 inches Full HD Plus 1080p resolution, IPS LCD rin ito, including the 5G. Ang AMOLED po is yung GT, at meron siyang 120Hz screen refresh rate. Android 15 siya out of the box. Sa chipset is Unisoc 8100 na 6nm.
And syempre, ang pinaka-the best dito sa Nubia Neo 3 4G is yung kanyang shoulder trigger button na very, very helpful sa mga gamers out there dyan. Meron kayong extra button pag naglalaro kayo. At ito yung isang buying factor dito sa Nubia Neo 3 4G and even 5G, yung kanyang shoulder trigger button na very helpful sa mga gamers natin. Camera is 50 megapixel dual rear camera system. Dalawang biometrics, face unlock at fingerprint scanner, at yung fingerprint scanner niya ay side-mounted. Pagdating sa battery, meron tayong whopping 6,000 mAh na removable battery with 33 watt fast charging. So, ang reason kung bakit nasa listahan natin ng Nubia Neo 3 4G, napakaganda ng specs niya for its price. Especially, nafo-focus siya sa gaming-centric na mga consumers. Umiilaw din yung likod nun, RGB lighting din ang likod nito, kaya mafe-feel nyo na meron kayong budget smartphone na pang gaming talaga. Kasi usually, di ba, may nakikita tayong mga gandang design ng smartphone for gaming sa mga around 15,000, 10,000 above. Ito, nakapag-provide sila sa entry level. Di ba? Tapos, yung 5G na rin, maganda rin ang performance. Both smartphone ay na-try ko na for gaming, and so far so good naman ang mapoprovide na gaming performance ng Nubia Neo 3 4G and Nubia Neo 3 5G. Napakalaki ng screen, 6.8 inches. And ito pa, di ba nagfo-focus sila sa gaming? Maganda rin ang mapoprovide niyang camera quality. So, nakakatuwa na kahit na gaming-centric yung smartphone, napoprovide nila yung magandang camera performance even though gaming ang kanilang focus. So, maganda rin ang camera ng Nubia Neo 3 at sobrang ganda rin ng design niya. Futuristic or tinatawag nila itong mecha design. Kaya sa mga gamers out there dyan, ito magandang i-reco sa inyo under 10,000 pesos sa Nubia Neo 3 4G and the Nubia Neo 3 5G. Number 6 sa ating listahan at soon, yan, darating na rin sa atin ang Xiaomi Redmi 15 5G. In order ko na to. Napakagandang 5G smartphone ngayon ni Xiaomi na sobra mura. Ang presyo nito is around 7,000 pesos lang at pwede nyo makuha to na mas mababa pa pag ginamit nyo ang ating special YouTube voucher dito sa ating View products. So, the Xiaomi Redmi 15 5G ay bagong labas lang ngayong October 2025 at kinonsider na rin natin siya ilagay dito sa ating top 10 entry-level smartphone dahil very affordable, under 10,000 pesos tapos naka 5G ka na. So, meron siyang 6.9 inches, Full HD Plus 1080p resolution with 144Hz refresh rate, mataas din ng nits of brightness. Naka-Android 15 siya out of the box with HyperOS 2. Sa chipset is a Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3 chipset. Meron siyang dual camera na 50 megapixel ang main camera niya. Pagdating naman sa kanyang biometrics, meron tayong face unlock at fingerprint scanner. Single speaker na up to 200% din ng volume, same din sa Poco M7. And ito malupit dito, pagdating sa battery is 5,000 mAh na removable battery capacity rin itong si Xiaomi Redmi 15 5G with 33 watt fast charging. So again, yung kanya palang storage is 4GB RAM and 128GB of internal storage. So I know marami magiging skeptical sa 4GB of RAM, pero pag nakuha nyo ito ng 6,000 pesos tas 5G, again, marami rin naman mga 5G devices na ganito rin ang RAM na ino-offer. Maliit, kaya hindi siya pwede i-provide or i-recommend sa mga power-hungry na consumers like for gaming, ganyan. Mga multimedia, basic tasks, mga modern games lang na lightweight lang naman tulad na lang ng ML, Honor of Kings, kayang-kaya ng Redmi 15 5G. Yung iba kasi naghahanap na ng smartphone na future-proof na. Ito na may mapoprovide ng Xiaomi na very affordable na 5G smartphone. So, yun yung reason kung bakit nasa listahan natin ngayon ng Xiaomi Redmi 15 5G, 5G connectivity for an affordable price. Napakalaki ng battery capacity, sobrang kunat, 7,000 mAh na removable battery. Meron siyang malaking display, same din sa Poco M7, 6.9 inches. At ito yung main advantage din or future-proofing din ng Xiaomi when it comes dito sa smartphone na to, 144Hz screen refresh rate. So again, karamihan din ng mga gamers ngayon is yan ang target. Merong mga matataas sa refresh rate. Sa mga games ngayon is wala pa naman yan or hindi pa naman gano'n nasusupport ang 144Hz, pero maganda dito, naka-future-proof na ang Xiaomi Redmi 15 5G.
Next mga ka-J-Vlog, another 5G smartphone na very, very affordable ngayon sa market, the Samsung Galaxy A16 5G. So lumabas to last year na merong mabigat na SRP na sa 14,000 pesos. Pero magandang balita kasi ngayon 2025, pwede nyo itong ma-purchase around 6,000 pesos. 5G smartphone, 6,000 pesos. Grabe, sobrang mura niya at 8GB 256 na mo-offer ng Samsung Galaxy A16 5G. Meron siyang napagandang display. I know not siya, na hindi perfect, pero bumawi naman sa ibang specification ng display. 6.7 inches, Full HD+, 1080p resolution with Super AMOLED display. Again, yung display nito is mas maganda pa sa mga mid-range smartphones ngayon na AMOLED lang or OLED lang. Ito kasi is Super AMOLED display. Mas better ang display nitong Samsung Galaxy A16 5G. 90Hz screen refresh rate siya. Pagdating naman din sa operating system, naka Android 40 siya out of the box, pero syempre na-update na natin siya sa Android 15 with One UI version 7. Sa chipset naman is the very powerful chipset for a 5G entry-level smartphone, the MediaTek Dimensity 6300. Meron siyang triple rear camera system, 50 megapixel main, 5 megapixel ultra-wide at 2 megapixel macro lens. Dalawang biometrics niya, face unlock at fingerprint scanner. At ang maganda dito, pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery with 25 watt fast charging rate. So ang reason kung bakit nandito ang A16, isa to sa pinakamabentang smartphone na napansin ko sa analytics ko dito sa YouTube. Sobrang gumawa ng ingay ng Samsung. Grabe out of stock ang mga A-series sila, especially nung diniscount nila or binagsak nila yung presyo ng almost 50%. Diba? Yung iba pa nga 50% more pa. Ang maganda kasi dito, pag binili nyo pa, meron pang voucher up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha dito sa online. So very, very affordable na 5G smartphone ni Samsung na sobrang, kumbaga, magiging convenient ang inyong pagbili dahil makakahanap na kayo ng smartphone sa hard-earned money nyo na pangmatagalan kasi ang operating system ni Samsung, longevity talaga ang ating hinahanap dyan. Matagal to ma-update ng mga OS. Kilala nyo naman si Samsung. One UI is a user-friendly na operating system for me at most trusted ko yan na OS dahil sa Samsung Knox. At sobrang ganda talaga ng display na itong A16 5G, especially pag ginamit nyo na talaga to ng personal or actual na kayo mismo, sobrang ma-appreciate nyo ang display ng smartphone na to. Number 4 sa ating listahan is yung napakagandang camera sa lahat ng natry ko, the Tecno Camon 40 4G. So itong smartphone na to ay merong SRP na almost 10,000 pesos, 9,999 pesos for the 8GB 256. Pero magandang balita, pwede nyo makuha ng around 7,000 to 8,000 pesos ang Tecno Camon 40 4G, depende sa sale. Pero pag ginamit nyo ating voucher, matik below SRP nyo makukuha itong smartphone na to. Grabe, na-excite ako sa Tecno Camon 40 4G. Sa sobrang ganda niya, binigay ko siya sa father-in-law ko na sobrang na-enjoy niya. Kasi usually kasi pag ang father-in-law ko, mahilig mag-take rin ng mga photos, binigyan ko siya ng isang smartphone na mapoprovide ang ganyang quality. Tecno Camon 40 4G for me is the best, one of the best camera phone out there for a price tag na below 10,000 pesos. Hindi lang yon, maganda rin ang display niya. 6.7 inches, Full HD+, 1080p resolution, AMOLED display. So pag narinig nyo ang AMOLED, ang dami pa rin ako nakikitang bashing when it comes sa AMOLED na madali daw masira. Hindi eh. Depende sa paggamit mo. Kung talagang hindi ka maingat, madaling masira ang AMOLED. Take for example, kung talagang naka full brightness ka, iniiwan mong nakababad yung smartphone mo nang hindi mo ino-off, magkakaroon ng AMOLED burn yan. Ako, ang tagal ko ng user ng AMOLED since 2011 sa mga Samsung pa na mga luma, hindi naman ako nag-experience sa mga problem including AMOLED burn. Pero pag binigay ko na yan sa kamag-anak ko, nagkakaroon na sila ng AMOLED burn. Kaya again, nasa pag-iingat yan at pag narinig nyo ng AMOLED ang isang device for an entry-level smartphone, asahan nyo na maganda talaga ang display niyan. Naka 120Hz screen refresh rate din siya. The chipset is MediaTek Helio G100 Ultimate. Camera niya is 50 megapixel main camera and 8 megapixel ultra-wide camera. Sabihin na naman nila,
50 megapixels, sabi mo maganda. Again ha, hindi po tayo nagbe-base sa taas ng megapixel sa ganda ng camera quality ng isang smartphone. Nagbe-base po tayo sa camera software optimization at ang maganda sa Tecno Camon 40, meron siyang AI capability. For example, nag-take kayo ng photo, medyo shaky yung kamay nyo, blurred. Ipaprocess ng AI yon, tapos hindi na siya blurred, di ba? Very high-tech, very convenient, at pinapaganda niya pa or mas ine-enhance pa yung photos natin. So, ang ganda ng camera netong Tecno Camon 40 4G, dalawang biometrics, facial lock at fingerprint scanner, at in-display pa ang fingerprint scanner netong device na to. Pagdating sa battery, meron siyang 5200 mAh na removable battery with 45 watt fast charging rate. So, in less than 1 hour lang, full charge na itong battery capacity nyo. So, number 4 para sa akin ng Tecno Camon 40 4G is of course, unang-una nga camera, very outstanding camera, napakaganda ng display, reasonable chipset, kayang-kaya kayang mag-handle to ng mga heavy games including Genshin, WoW. Maganda rin maglaro sa Tecno Camon 40 4G dahil sa kanyang display. Again, na-enhance pa yung graphics ng pag naglalaro. Napakagaan, very slim, very premium smartphone. Hindi nyo akalain yung design niya is nasa 6,000, nasa 8,000 lang, di ba? So, marami rin mga consumers sa atin ang naghahanap ng smartphone na maganda yung design. At ito rin ang magandang isuggest para sa inyo, the Tecno Camon 40 4G. And syempre, bihira rin natin makikita pa rin so far ang in-display fingerprint scanner for its price tag. Number 3 sa ating listahan, ang kalaban ng Tecno Camon 40 noong early 2025, the Infinix Note 50. Napakaganda ng smartphone na to, hands down mga idol. Unang-unang nagustuhan ko dito is the overall build quality ng Infinix Note 50. Mamaya sasabihin natin yan. Pero ang SRP neto is around 9,000 pesos for the 8GB256. Pero again, pwede nyo siya makuha ng 7,000 to 8,000 pesos. Depende po sa special voucher na makukuha nyo sa ating YouTube. Kaya dito lang kayo kukuha, up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha. So, usapang spec, 6.78 inches, Full HD Plus 1080p resolution. At ito maganda dito, ito isa sa mga kauna-unang smartphone ng early 2025 na merong 144Hz screen refresh rate. A huge advantage yan, of course, sa Tecno Camon 40. And napakataas din ng nits of brightness nito. Android 15 with XOS 15. Same sila ng chipset ng Tecno Camon 40 MediaTek Helio G100 Ultimate. Pagdating sa camera, maganda rin naman ang camera ng Infinix Note 50. Pero the best part sa Tecno Camon 40 is ultra-wide siya. Ito kasi is macro lens. And both smartphone naman, ito namang Infinix Note 50 ay naka-dual biometric siya at fingerprint scanner or in-display fingerprint scanner din naman itong smartphone na to. Pagdating sa battery niya, 5200 mAh battery capacity rin siya at 45 watt fast charging. So in less than 1 hour lang mo full charge na itong Infinix Note 50. So ito reason kung bakit number 3, itong pinaka-advantage ng Xiaomi Redmi ng Infinix Note 50. Wireless charging! Grabe! Entry-level smartphone na merong wireless charging capability, isang malaking advantage yan ng Note 50. At nagulat ako kasi hindi rin polycarbonate ang material na ginamit nila dito, kundi aluminum alloy po. So hindi po siya plastic and metal siya. Kumbaga, akala ko kasi dati ang wireless charging is hindi pwede sa mga metal frame or mga metal material. Kaya ginagawa nilang glass para ma-achieve ang cheap power. Pero nakita ko, nag-research ako further, possible na siya ngayon in our technology na kumbaga basta manipis lang yung metal, magpo-push through naman yung wireless charging na meron po dito sa Infinix Note 50. Wireless charging capability, napakaganda ng display, perfect na perfect for gaming at maganda ang camera. Number 2 sa ating listahan, I know marami magdi-disagree pero for me, it's my opinion and listahan ko to kasi based sa aking mga paggamit itong mga smartphone na to. The Poco M7 Pro. Meron siyang price tag dito na above 10,000 pesos, 8GB256 is 11,000, 12GB256 is 12,000 pesos. Pero again, pasok siya sa ating listahan under 10,000 pesos kasi ngayon sa online, below 10,000 pesos lang ang Poco M7, yung 8GB256 niya at possible na pwede nyo pa tumakuha around 8 to 9,000 pesos. So napaka-affordable na 5G device din ito ni Poco at sa screen niya is 6.67 inches, Full HD Plus 1080p resolution na naka-AMOLED display din itong smartphone na to. 120Hz screen refresh rate at yung chipset niya is very interesting, MediaTek Dimensity
7025 Ultra. Napakalakas na chipset nito. Pero again, marami rin nagiging skeptical sa Poco M7 Pro dahil yung kanyang GPU is not Mali. Ang GPU nito is IMG BXM GPU na natry naman na natin ang Poco M7. So far, so good din naman ang kanyang performance. Nakaka-handle din naman siya ng mga heavy games din. Kaya no worries about sa performance ng Poco M7. Maganda rin naman ang performance ng kanyang chipset. Camera is very outstanding din, malinaw din for its price. 50 megapixel siya, dual series speaker siya, malakas din naman yung speakers niya. Dual na nga siya, tapos beyond 100% pang volume, dalawang biometrics, face unlock at fingerprint scanner, at in-display fingerprint scanner din itong device na to. Pagdating sa battery, 5100 mAh na removable battery with 45 watt fast charging. So ang pinaka the best dito sa Poco M7 mga idol is yung kanyang 5G capability sa murang halaga. Kaya siya number 2 sa akin. 5G siya pero maganda rin yung specs na ma-offer niya. Reasonable RAM at ROM, magandang display, magandang camera, super fast charging, reasonable battery capacity rin naman siya. Kaya for me, number 2, itong Poco M7, okay rin naman siya panlaro, hindi naman siya mabagal na smartphone at marami rin sa ating mga consumers ang naghahanap talaga ng smartphone na pang future-proof na. Ito ang the best din na pwede nyo ma-recommend ko para sa inyo, ang Poco M7. At ang number 1 para sa akin, alam ko marami pa rin magiging skeptical dito sa sasabihin ko, pero for me, it's the Infinix Hot 60 Pro Plus. So ito ay isa sa pinakamanipis na smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayong 2025. And I know meron ako dito na ito daily driver ko. Ito siya mga idol. So kinip ko siya, ginawa kong daily driver itong aking Infinix Hot 60 Pro Plus dahil ang unang reason kung bakit ko to kinip is yung, syempre yung nipis. Napakanipis at meron tayo ditong iPhone 17 Air. Gagawa ko ng video about sa mga comparison ng pagka-slim na itong dalawang device na to kasi dito nila ni-resemblance to sa 17 Air or sa iPhone Air. Ito yung iPhone Air mga idol. For me, parang mas manipis pa nga. Yes, or almost parang manipis pa nga. Yes, mas manipis pa ang Infinix Hot 60 Pro Plus sa iPhone Air. Ayan, oh. 'Di ba? So ito ay isa sa pinakamanipis na smartphone ngayong 2025 pero meron ng lalabas yung Pova Slim. Pero hindi pa kasi natin siya nilagay sa listahan kasi hindi pa naman na-release ngayon as of ngayong October 4. Pero yun, ang maganda kasi dito, very affordable lang tong smartphone na to. 8,000 pesos pwede na kayo makabili nitong Infinix Hot 60 Pro Plus. Napakaganda ng display, 6.78 inches. At ito kung bakit isang reason, number 1 siya sa akin, beyond 1080p. 1.5K resolution, AMOLED display, 144Hz refresh rate at curved display na itong Infinix Hot 60 Pro Plus. Napaganda ng display nito. Paniguradong matutuwa kayo sa display nito pag ginamit nyo ng actual. Very premium yung display netong smartphone na to. Operating system is Android 15, XOS 15 at yung chipset niya is yung bagong chipset na parang rename lang naman, the MediaTek Helio G200. 50 megapixel main camera at ang maganda dito, Sony sensor pa camera nito. Napaganda ng camera quality nito mga ka-J-Vlog nung trinay ko to sa Baguio. Sobrang vibrant, sobrang sharp. Ito, pakita ko sa inyo. Dahil yan sa kanyang Sony sensor, including the front-facing camera, malinaw din dito sa Infinix Hot 60 Pro Plus. Dual stereo speakers pa siya, sound by JBL, in-display fingerprint scanner, malaki rin ang battery, 5,160 mAh at 45 watt fast charging. And guess what? This is not a polycarbonate back. Fiberglass po ang binigay nila dito para ma-achieve yung pagka-lightweight ng Infinix Hot 60 Pro Plus. Reasonable RAM at ROM, 8GB 256, biruin mo 8,000 pesos, meron ka ng napagandang smartphone. At kung ito yung reason kung bakit number 1 para sa akin ang Infinix Hot 60 Pro Plus, very slim, magandang battery performance, outstanding camera, gorgeous or premium display. So again mga ka-J-Vlog, yan ang ating top 10 entry-level smartphone ngayong 2025. Woo! Grabe, ang haba ng ating video and hopefully nakatulong ito sa iyong buying decision. And sa view products natin, nandyan lahat ng listahan ng mga smartphones na yan. Bumili na kayo dyan hanggang mura, hanggang may sale. Dahil up to 1,000 pesos off po ang pwede nyo makuha ang voucher pag dito kayo bumili sa ating view product.